Tapos share ko na yung screen ko. Napakasarap mag-aral ngayong panahon, di ba? Kasi napakabilis ng hagilapin ng mga resources. Lahat nasa YouTube, nasa Google, na napakarami rin tutorial sa YouTube. Kahit hindi mo maintindihan yung teacher mo mukhang tanga lang, pwede mo nang i-download lang sa YouTube or manood ka na lang sa YouTube, di ba? Mas mabilis pa intindihin. Pero at least, nag-guide ka kung ano yung mga kailangan yung hanapin. Diba? Unlike dati talaga. Wala talaga. Kailangan pa ng books. Lahat ng lesson nasa books. Lahat ng activity dun pa sasagutan. Parang high school, elementary rin yung style. Ngayon, flexible na nga. Pero hindi naman na yung noong unang panahon pa, di ba? Yan. So yung topic natin for today is all about static and dynamic routing. Pero bago tayo mag-proceed pala sa dynamic routing, kay static pala tayo magpo-focus. So, baguhin ko, ang topic pala natin ngayon is all about static routing lang. Okay? Hindi pa dynamic routing. So, when we say static routing, so static routing uses pre-configured routes to send traffic to its destination. While dynamic routing uses algorithms to determine the best path. So, how else do the two methods differ? Oh, may patanong pa dito. So, basically, we have two types of routing po. Nandyan nga po si static routing and si dynamic routing. So, both static and dynamic, ang function nila is to create a route doon sa network natin. So, example nga po niyan, sila yung nagseset kung saan dadaan yung certain packets natin. So, for example, ako for example, taga Antipolo ko, 'di ba? And pupunta ako ng WCCQC. So, sa pagpunta ko sa WCCQC, meron akong two routes na pwedeng daanan, 'di ba? Yung first route ko, pwede ako bumaba dyan sa Sumulong Highway, tapos Marcos Highway, tapos rekta na sa QC na, 'di ba? Anonas na. Or pwede naman dito ako dumaan sa kabila, sa May Tikling, sa Junction, tapos labas ako Santa Lucia, tapos rekta na ulit ng WCCQC. Ayun yung mga different routes natin. Okay? So, ang main function nga ng router natin is to communicate from another network papunta sa kabilang network. And ginagawa nila yon by defining yung route na dadaanan ng certain packets natin. Okay? So, when we say static, ito yung manual configuration na ginagawa natin. When we say dynamic, we use certain algorithms dun sa mga router natin to think kung ano ba yung pinaka-best available path sa kanya. Ayan. So, for example, sa totoong buhay, yung static routing na yon is ako, laging nasa isip ko, pag aalis ako, pupunta ako ng WCCQC, dyan ako dadaan sa may Marcos Highway nga. Or, sorry, dyan sa may Sumulong Highway, diretsong Marcos Highway. Yun na yung laging nasa isip ko. Yun yung naka-configured sa akin static. Diba? Regardless kung meron mang baha doon, meron mang delubyong nangyari doon sa part na yon, doon ako dadaan. Okay? So, when we say dynamic naman po, the router calculates yung mga route natin. So, for example, kung pupunta uli ako ng WCCQC pero nakita ni router or nakita natin dynamically na yung daan ko papuntang WCCQC dyan sa Sumulong Highway medyo matraffic than usual kasi merong aksidente or kung ano mang nangyari doon. So, instead of doon niya ako padaanin, pwede niya akong i-reroute papunta doon sa kabila para maiwasan ko yung traffic. Okay? So, yun yung usual na main difference between static and dynamic routing. Pero alamin pa natin yung mga sasabihin niya dito. So, static routing and dynamic routing are two methods used to determine how to send a packet towards its destination. Static routes are configured in advance of any network communication. Dynamic routing, on the other hand, requires routers to exchange information with other routers to learn about paths through the network. Static and dynamic routing are used where appropriate, and some networks use both. So sabi nga dito, 'di ba, static routes are configured in advance of any
network communication. Ibig sabihin, kung pupunta nga ako ng WCCQC, matik na yun sa akin, dito ako dadaan sa Marcos Highway. 'Di ba? Diyan sa Sumulong Highway, pababa diyan. Kahit ano pang mangyari. Kasi yun yung alam kong way, 'di ba? Unlike sa dynamic routing, bago pa tayo dumaan doon, kina-calculate niya na kung alin yung best available path. Baka may iba pang way na mas best compared dun sa usual mong dinadaanan. So, technically, what is static routing? Network administrators use static routing or non-adaptive routing to define a route when there is a single route or a preferred route for traffic to reach the destination. So, usually nga, yung kino-configure dito is yung single route natin papunta doon and yung ating preferred route. As a human being or as a network administrator, tayo yung nagde-decide kung alin ba yung gusto nating route na dadaanan ng mga packets natin. Okay, so kung eto gusto ko dumaan from router 1 to router 2 to router 3, yun na yun yung ilalagay ko. Pero kung gusto ko yan dumaan from router 1 to router 3, tapos to router 4, diba hindi ko dadaanan yung router 2. So, yun yung i-config ko doon. Okay? So, it also requires less computation time than dynamic routing because each route is pre-configured. So, mamaya, babalikan natin bakit sabi dito na less computation daw yung nako-consume na static routing compare kay dynamic routing. Ay, may sagot na pala dito. So, because static routes are pre-configured, administrators must manually reconfigure routes. Hindi pa pala to yung sagot. So, administrator must manually reconfigure routes to adapt to changes in the network when they occur. Static routes are generally used in networks where administrators don't expect any changes. So, mamaya babalikan din natin tong part na to. Meron naman yan dito yung differences nila. Dito natin ipipinpoint kung ano ba talaga yung mga advantages and disadvantages of using static and using dynamic routing. Okay? So, na yun. Excuse ha. So, what is dynamic routing? Dynamic routing sometimes called adaptive routing. Excuse me po. Yan. So, sabi naman dito, si dynamic routing daw sometimes called adaptive routing. Is it because nga po it has the ability to adapt sa certain changes na nangyayari sa mga network natin? Kung lalaki ba yung network natin, mabilis makakapag-adapt si dynamic routing. Kung meron tayong mababawasan na network or meron tayong route na magda-down, mag-a-adjust si dynamic routing, maghahanap siya ng iba pang path para makarating tayo dun sa destination natin. Okay? It is more complex than static routing because it creates more possible routes to send packets across a network. Dynamic routes are typically used in larger fluid networks where static routes will be cumbersome to maintain and frequently reconfigure. Because dynamic routing is more complicated, it consumes more bandwidth. Yan. So, bakit nga rin it consumes more bandwidth? Mamaya, sabihin natin. Dynamic routing uses algorithms to compute multiple possible routes and determine the best path, okay, for traffic to travel through the network. It uses two types of complex algorithms. So we have the distance vector protocol and link state protocols. So itong mga protocols na to is i-discuss na lang natin to pagdating natin sa dynamic routing kasi medyo madugo pa yung ibig sabihin din yan. Okay? Or yung different routing protocols natin is naka-base sa dalawang algorithms na to. So both distance vectors and link state protocols create a routing table within the router that includes an entry for each possible destination of a network. So yung routing table, ito yung nag-serve as ating database, 'di ba, doon sa or routing database natin kung saan natin makikita lahat ng possible routes natin. So ito yung ginamit natin doon sa packet tracer, 'di ba, sa CLI yung command natin is show IP route. Okay, so once na tinype natin yung show IP route, doon natin makikita yung mga available network na kayang puntahan nung router natin. Okay, so ito, i-discuss ko na lang yan pagdating natin ng dynamic routing. So ito na yung mga
differences na meron kay static and dynamic route. So below is an overview of some of the main differences between static routing and dynamic routing. So number one dyan is si path selection. So static routing uses a single pre-configured route to send traffic to its destination. So ayun nga yung example ko kanina, kung saan lang yung daan na nilagay natin, dun lang siya pupunta. Kung ano lang yung manual path na sinelect natin, dun lang dadaan yung mga route natin, 'di ba? Regardless kahit may iba pang best path na available, once na yun lang inilagay nyo, yun lang yung susundin niya. Okay? While dynamic routing provides multiple available routes to the destination. So they calculate nga each route na available para i-compare kung alin ba dyan yung best available path. Okay? So, ability to update routes. Network administrators must manually reconfigure static routes in order to adjust routes. So, yung one disadvantage naman po of having a static network or static route is that if ever na meron changes sa topology natin. For example, magdadagdag ako ng panibagong department. And sa panibagong department, meron akong tatlong network. 'Di ba? So, yung tatlong network na yon manually ko i-add doon sa existing network ko. Which is, kung meron akong 10 router doon, i-configure ko pa yon sa 10 router. Tapos, pera pa yung tatlong router na idadagdag ko. So, bali, magko-configure ako ng tagta 13. 'Di ba? So, 10 existing, tapos tatlong bago. So, 13 configuration yung gagawin ko, kumbaga. Okay? Unlike dynamic routing, uses algorithm to automatically update with the preferred route changes. Okay? So, kay dynamic routing, hahayaan ko na lang si router, bahala ka na, ikaw na gumawa. Basta, nagdagdag ako ng tatlo, i-register ko lang yung tatlong bago kong network, and ayun na, bahala na si protocol natin na mag-create ng routing natin for our network. And routing tables. Static routing has a smaller routing table with only one entry for each destination. So, since isa nga lang lagi yung nilalagay natin, or kung ano lang yung nilagay natin, kung ano lang yung nilagay nating route, yun lang yung makikita natin sa routing table. Unlike dynamic routing, lahat ng available path makikita natin. Ibig sabihin, kung meron akong 5 ways para makapunta sa isang network, ilalagay niya lahat yung 5 ways na yon. Okay? While dynamic routing requires a router to send out their entire routing tables to identify route availability. Use of protocols and algorithms. Static routing doesn't use protocol or complex routing algorithms. Bakit? Kasi hindi na sila mag-iisip. Ang nag-isip sa static routing, tayong nag-configure sa kanya. Diba? Tayo yung nag-assign ng path sa kanya. Kung ano yung inisip natin na best available path sa network natin, yun yung nilagay natin. Okay? So, while dynamic routing uses distance vector protocols such as RIP, EIGRP, and link state protocols such as OSPF and ISIS to adjust the routes. So, ibig sabihin, sa dynamic routing, ang nag-iisip is yung router natin. So, since siya yung nag-iisip, nagko-consume siya ng resources natin, di ba? Yung storage, magko-consume siya ng storage, magko-consume siya ng processing power, di ba? So instead of naka-focus na lang siya sa pag-direct ng traffic, every now and then, ina-analyze niya pa yung buong network, ina-update niya yung buong network para ma-check niya kung ito pa rin yung available path sa kanya. So, usually, minsan, sa mga router natin, ayaw natin medyo mataas yung reading nung processing and medyo mataas yung pagkain sa memory natin. Kasi, if ever na mataas yung resources na kinakain or bandwidth na kinakain sa router natin, nung network natin, may tendency magkaroon ng packet losses, magkaroon ng delay, or bumagal yung network natin. And for number 5, computation and bandwidth requirements. So, static routing requires less power and bandwidth. So, ayun na rin yung sinabi ko kanina, as it only has one pre-configured route. Dynamic routing requires more computation and bandwidth to generate multiple route possibilities. Yan. So, ito yun, yung graph sa kanya. Ito rin naman yun, yung nakasulat doon.
Okay? So, sa security, better security si static routing. Kasi kung ano lang yung nilagay nating route, yun lang yung route na meron doon. Unlike kay dynamic routing, once na kumonek ako dyan, automatically mag-generate yan ng route para sa akin. Okay? And use cases. So, saan usually ginagamit si static routing? Usually ginagamit to in smaller networks with fewer routers and unchanging network architecture. So kung medyo maliit lang naman yung network natin, 'di ba? Around 5 routers or less than 10, 'di ba? Pwede nang tayong gumamit ng static routing kasi hindi naman ganoon din katrabaho, 'di ba? Once na na-configure na naman natin yung mga available routes sa kanya, yun na rin naman na yun. 'Di ba? Panghabang buhay na siya doon. Unless masisira isang router, i-configure mo lang uli. Okay? So unlike kay dynamic routing, usually ginagamit natin to in a larger networks and in networks that change frequently. Yan. For example, sa mga BPO company, 'di ba? Usually mga BPO company nagpapalit-palit ng mga projects, 'di ba? Na maraming nadidissolve na mga department, maraming department na nadadagdag, or very unpredictable yung network doon sa BPO natin, 'di ba? Kasi nga very fast pacing tayo sa BPO company. So usually yung mga configuration nila doon is a dynamic routing kasi para hindi every time na may department na madidissolve, may panibagong department na madadagdag, eh hindi mo i-configure uli yung buong network mo. Ang gagawin mo na lang is to add and remove certain network and bahala na si router mag-compute ng routing para sa kanya. Yan, usually yun yung use cases natin. Pero sa mga standard offices lang natin, for example, sa isang building lang or sa isang office lang, kaya-kaya na ng static routing yan. Mas secure ka pa. Okay? So, that's it for our lecture. Siyempre, paano natin yan i-configure sa ating packet tracer or sa ating mga Cisco router. Ito na yon. So, open lang muna ako ng packet tracer. Pag naputol tayo, magke-create na lang ako ng panibago. So, let's create a two router. Yan. So, gawa muna tayo ng topology natin. For this one, gagamit po ako ng dalawang PT router. So, ito naman po mga brand, mga series lang yan ng router natin. Okay? Mga tawag doon, parang iPhone 15, iPhone 12, iPhone 13. Okay? Pero lahat yan is a Cisco router. And etong si PT router, ito yung pinaka-default natin. Kaya siya PT Packet Tracer. Packet Tracer router. Okay? And then, let's have a two network dito sa router 0 natin. Okay? So, let's use two switches. For the switch, PT switch lang din yung gamit. Tapos, pwede nyo po yung i-copy paste para mas mabilis yung trabaho. Then, connect lang natin. So, in our topology, guys, we have here two different routers. And obviously, pag mayroon tayong two different routers, meron na tayong two different networks niyan. Okay? Or meron na tayong two different
separation sa kanya. So, for this one, automatically, magkakapag-communicate sila. So, if we're going to leave our network, going to this network, kailangan natin magkaroon ng configuration to direct yung connection natin from router 0 to router 1. Kaya yung connection na gagamitin ko dito is simple serial connection lang. Okay? So, pindutin nyo lang yung kidlat and ayun, automatically. And yung ginamit nga dito na cable is a serial port cable or serial cable para siyang VGA. Okay, yung ports niya is parang VGA yung itsura na. Okay, usually ginagamit natin yan on connecting to Cisco routers. Yan. Or mga high bandwidth connection natin. Okay? So, configure lang muna natin tong router 0 natin. Lagyan ko na lang ng labels. So, yung mga labels natin dito, ang ilalagay ko na lang is yung network together, yung network ID together with its CIDR notation. So, for this one, lagay ko na lang to. 192.168.1.0 slash 25. Yan. So, for this one, 192.168.1.128 slash 25. So, for this one, yung magiging connection natin dito is etong network na to. Okay? And nakita nyo naman sa line, obviously, ito yung gateway natin sa dalawang network na to. Okay? So, pwede ko yan lagay dito na yung gateway natin, that one. That one. Ito rin, that one. And indicating yung gateway natin is that one. Okay? Or pwede rin naman, para hindi kayo malito, lagay nyo katabi nung interface natin. Yan. For example, dito. 192.168.1.1 tapos subnet mask niyan 255.255.128. Yan. Lagay nyo lang malapit dun sa interface natin ng gateway natin. And for this one, 129. Yan. So, understood na yan na ito yung gateway niyan. Okay? Yan. Right, banda dito. Okay, tapos for our connection sa ating router to router connection, lalagay ko na lang dito is 10.0.0.0 slash 30. Okay? And then, ito yung gagamitin natin for serial port 2/0 and then serial port 2/0 na interface nung bawat router natin. So, pwede kong i-assign dito as .1, ito .2. Okay, pwede nyo ilagay yan, .1, tapos yung isa, .2. Kasi yan lang naman yung available address sa kanya. Okay? So, usually, ang pag-config yun, ito ko na lang ilalagay. .1, yan. Tapos yung isa, .2. So, sa left side, .1, sa right side, .2. Okay? Kasi pag siniksik ko pa dito, medyo ano pa. Or kahit kayo yung mag-decide, pwede naman kahit anong ilagay nyo dyan. Kahit pagbaliktarin nyo, wala mang problema yun. Okay? So, dito sa ating mga tawag dito, sa ating mga end devices, sa ating mga computer, hindi ko na yan lalagyan ng mga labels. Okay? Didirekta ko na lang dito. Kasi medyo matrabaho pa yan. 192.168.1. So, nag-start tayo sa 1 yung gateway natin. Siguro pwede ako maglagay dito hanggang 11 just to give an allowance. Okay? Hindi naman require, pero a good practice, kumbaga. Tapos 128 yung ating subnet mask. And yung gateway natin for this network is 1.0. Ay, sorry, 1.1. Okay? So, for this PC,
1.12, tapos 128. Yan. So, kanina, 1.11, ngayon 1.12 na. Okay? So, dito naman, 1.141, tapos 128, tapos gateway natin dito, 129. Okay, ito, malagay naman. Ayan. And make sure lang na parehas yung subnet mask natin doon sa subnet mask ng gateway natin. Okay, para hindi maligaw yung packets natin. This one, 142, 128 subnet mask, 129 yung gateway natin. Okay? And then, configure naman natin yung mga gateway natin since okay na yung mga end devices natin, yung gateway na lang. Diba? So, ito, ginawa naman na natin to before, diba? Configure terminal, and then, palitan na lang natin yung host name para hindi tayo malito. So, R1, para mamaya, pag inopen ko to, alam ko kung ano dun yung R1 and R2 natin. Excuse lang ulit. Tapos, punta tayo interface, FA0/0. Ito po yun. And then, IP address, 192.168.1.1, yung ating address sa gateway natin, space subnet mask, 255.255.255.1, 128. And then, no shot. Makita nyo, mag-up na siya. Okay, tapos exit lang tayo dito. Tapos interface FA1/0. Pasok naman tayo dun sa kabilang interface natin. And then IP address 192.168.1.129. 255.255.255.128. Eh, kunyari, nagkamali ka, naging 0. 255.255.255.0. Kaya makikita nyo, overlaps with fast ethernet 0/0. Ay, sorry. Bakit? Oo nga. Ayan. Kasi nga, yung subnet mask mo, masasakop mo yung kabila. Okay? Or for example, talaga nagkamali ka lang. Ayan. Naging 0 to. Ayan. Okay? Paano mo ngayon babaguhin? So, para mabago mo yan, pwede kayong pumunta sa do, show, run. Yan. And then, dito nyo makikita lahat nung command na nilagay nyo. Yan. So, makikita mo nga dito, nagkamali ka, nalagay mo etong address na to, which is hindi naman ito yung kailangan mo. Diba? Pwede mong i-copy yan, tapos, balik ka lang dun sa interface na yon, tapos type mo no, tapos space. Kumbaga, i-reciprocate mo lang, babalik ta rin mo lang, tatanggalin mo lang yung kinonfig mo. Yan, no IP address 0.129. Then, so, pag tingin mo ulit, do show, run. Yan. So, pag tingin mo, pag check mo, wala na yon. Yan. Interface FA1/0, di ba? Wala na siya. Okay? So, balik lang ulit tayo. So, IP address 192.168.1.129.255.255.255.128. Yan. And then, no shot. Eh, makita nyo, mag-up na rin siya. Pwede nyo i-pass forward kung nainip kayo. Ayun. All goods na. And, pag chinek nyo nga yan, do show IP interface brief. Ayan, makikita nyo na na-config nyo na. Ayan. Si 1.1 tsaka si 1.129 nandun na siya. Okay, or pag pinakita nyo yung do show run, ito naman makikita nyo, ay sorry, yung lahat ng kinonfig nyo. Together with the host name, etc. etc. Okay, pero pag do show IP route, ang i-display naman niya dito is yung routing table natin. And kung makikita nyo currently, sa routing table natin, ito yung makikita nyo. So, may nakalagay dito, 192.168.1.0. So, ito yung class full natin na IP. Diba? Ito yung class C na IP natin. So, sa class C na IP daw natin na to, nag-subnet daw tayo.
Yan. Ibig sabihin, hinati daw yan, itong classful na class C na to. So, hinati daw siya into two subnets. And ano yung mga subnet na yon? Si 1.0 and si 1.128. So, ngayon, meron akong dalawang network sa router na to. And yung dalawang network na yan, makakapag-communicate na yan sa isa't isa. Bakit? Kasi nandito na siya sa routing table ko. Okay, kaya pa nag-send ako ng packet from PC0 to PC1, ulitin lang natin, PC0 to PC1, successful na. Without creating a route para sa kanila. Kasi nga, by default, nasa isang router sila. Ano bang trabaho ng router? To route, di ba? So, hindi mo na kailangan configure kasi nasa isang router na sila, di ba? And may nakalagay pa dito, letter C. Yan. So, ibig sabihin, na-capture natin tong network na to, is it because this network is directly connected. Okay, directly connected to sa kanya. Kumbaga, may backer ka na dyan. Diba? So, since may backer ka na nga dyan, makakapasok ka talaga automatically dyan. Okay? So, configure naman natin ngayon yung kabilang network. So, sa kabilang network, eto tayo. Yan. So, for this one, ang network na gamitin natin is 192.168.2.0/24. So, /24 na lang tayo dito. Tapos sa ating gateway, 192.168.2.1. Tapos 255.255.255.0. Config lang natin yung mga PC natin. So, 192.168.2.11. 192.168.2.1. Sa kabila, ganun din. 2.12, 2.1, 255, 255, 255.0 subnet mask. Okay, and then config lang natin yung router o yung interface natin sa kanya. Okay, so no, and then en, config t, hostname, R2. Yan, para hindi lang kayo malito. Yan. Okay, and then interface FA0/0. Ito po yun. IP address 192.168.2.1.0 and then no shut. Okay. So, pag tinignan natin, do show IP route sa kanya. So, meron lang tayong isang network sa kanya, si 2.0. So, makakapag-communicate daw tayo from this router papunta sa 2.0, di ba? Ayan, from this router papunta dito sa mga 2.0 network na to. So, fast forward nyo lang kasi yun, nagka-capture pa siya. And, ayan. Progress, failed, tapos isa pa, yun, success na. Okay, and obviously, pati itong dalawang to, success na rin sila. Okay, kasi isang network naman din sila. Okay? So, let's configure naman yung connection between our two routers. So, for the connection of our two routers, ito yung configuration na gagamitin natin sa kanya. Ito yung network na gagamitin natin. Si .1 kay router, kay R1 natin, and si .2 kay R2 natin. Okay? So, gumamit lang ako dito ng /30. Bakit? Para po mas secure yung communication natin dito. Okay, kasi sa /30 po, dalawa lang yung available IP sa kanya. Which is, in this ID, si .1 lang, tsaka si .2. Pag nagsingit ako sa kanya ng isa pang network, ibang network na yun. So, technically, hindi rin sila makakonect. Naka-record po ito, guys. Ayan. So, going back. Guys, pag naputol tayo, magkikreate na lang po ako ng panibago. Huwag kayong aalis. Huwag kayong pupunta sa kung saan-saan. Hintayin nyo ako makabalik. Yeah. Okay? So, in this case, exit lang muna ako dito and then pasok ako sa serial port 2/0. So, interface serial port 2/0 and then IP address 10.0.0.1
slash 30, 255, 255, 255.252. Ngayon, kung hindi kayo sigurado, katulad ko, di Google lang natin, slash 30 subnet mask. Yan. So, 252. So, na yun? R2. Yan. And then, no, shut. So, may labas dyan, interface, serial, change state to down. Bakit? Kasi yung kabila, naka-down pa. Okay, so config din natin tong kabila. So, exit, interface, SE2/0. So, pares lang naman ang pangalan yan. Ito rin yun. And then, IP address 10.0.0.2 55.252. Ito naman po is para doon sa R2 natin. And then, no, shut. Yan. So, pag up niyan, makikita nyo, kulay green na rin siya. And pag tinignan natin yung network natin, makikita nyo yan. Kitang-kita yan. Do show IP route. So, ngayon, sa ating R1, meron na tayong tatlong route. Pwede na daw tayo makapunta sa 10.0.0. Okay? And makikita nyo rin, subnetted din siya, di ba? 10.0.0.0/30 is subnetted. One subnet, ano yun? Ito yun. Si 10.0.0.0. Okay, and obviously, slash 30 yun. 10.0.0.0/30. Okay, so ibig sabihin, galing sa router na to, makakapunta daw ako kay 1.0. Ayun, success. Kay 1.128. Ayan, success. And papunta rin sa 10.0.0.0. Ayun, success. Nakita nyo? So, success ako dito, success ako dito, success din ako dito. So, for our R2, to show IP route. So, sa kanya, nadagdagan na ulit ng isa din. Si 10.0.0 din. Okay, so, ibig sabihin, from this network, papunta dito, success na rin ako dyan. From this network, papunta dito, success na rin ako dyan. Okay? So, anong kailangan naman natin, or paano naman pag papunta dito, or galing dito, pares papunta eh. Galing dito, papunta dito. So, obviously, failed sila. Bakit? Kasi kung titingnan nyo dito, i-analyze nyo ng maigi, anong network to? Ang network nito is 192.168.2.0. So, ito yung network niya. And kung titingnan mo dun sa routing table natin, no, hindi mo yan makikita dito. Yan. So, kumbaga, hindi pa natin na-discover tong network na to in R1 perspective. So, usually, yung mga network na wala sa routing table natin, ang tawag natin dito are remote networks. Okay, ito yung mga remote networks na hindi directly connected sa atin. Yan. Kasi itong mga to, makita mo, letter C. Ito yung mga directly connected sa kanya. Pero ito, obviously, hindi yan connected sa router 1 natin kasi itong network na to, nakakonect to dun sa router 2. Diba? Kaya hindi yan directly connected sa R1 natin. Ito yung remote networks natin in perspective of R1. Okay? So, sa perspective naman ni R2. So, in R2's perspective, yan, nabubulol na ako. Baka bastos pa ang masabi ko. Yung mga network na remote sa kanya is si 1.0/25. Ito po. Tsaka si 1.128/25. So, mga dayuhan to sa kanya. Kasi, itong network na to, connected naman yan kay R1. Okay? So, yung mga connected lang sa kanya is ito. Ito yon yung connected sa kanya. Tsaka, ito. Okay? So, ang kailangan lang natin gawin is to capture yung mga remote networks natin.
So, bago tayo mag-capture ng mga remote networks natin, 10 minutes, matagal pa to. Gawin ko na. So, exit lang tayo dito. Balik lang tayo sa global configuration and type nyo lang IP route space. Pwede nyo i-question mark. Ayan, para makita nyo kung ano yung lalabas dyan. So, sabi dito, yung destination prefix natin. So, in this case, ito yung remote network na i-add natin. Guys, etong router na to, si R1 to. Okay, so meaning to say, ito yung R1's perspective. Ayan. So, ano yung remote network kay R1 natin? Si 2.0 lang. Siya lang naman. Okay, so kung may iba pang network dito, parehas yun i-add nyo. So, in this case, 192.168.2.0 slash tuloy. Question mark nyo para makita nyo yung prefix mas. When we say prefix, ito yung mga ID. Okay? Ito yung ID ng network natin. Kasi kung makikita mo, ito yun, di ba? Tapos yung bawat network natin, nagbabago-bago na lang in this octet. Kaya parang prefix siya. Okay? And then 255.255.255.0 kasi /24 lang tayo sa kanya. And then question mark natin, may nakilagay dyan. Lakihan natin. Forwardings, ito yung kailangan natin. Forwardings routing address. So yung ating third parameter na kailangan natin sa IP route command natin is yung next hop. So when we say next hop, ito po yung next network na papasukan ng network natin. Diba? So hop. From the word itself, hop, 'di ba? Pag jump, ano yung jump? Pag tumalon ka, doon ka rin babaksak, 'di ba? Pag hop, pag talon mo sa ibang part ka na babaksak, 'di ba? So imagine nandito tayo ngayon sa R1. Ito yung R1, 'di ba? Pre-drawing natin 'yan, di pwedeng hindi. So currently nandito tayo sa R1 and pupunta nga tayo sa network na 'to. So, in order for us to reach this network, kailangan kong lumabas ng network na to. And saan ako pupunta? Kaya paglabas ko dyan, saan ako pupunta? Pupunta pa ako dito. Malamang hindi ka naman pupunta dyan. Wala namang physical connection dyan, di ba? Pupunta ka dito sa kabilang network. Ayan. Ayan. Dito. Ito yung next hop mo. Okay? So, in this case kasi, 1:1 lang naman yung connection nila. Kaya obviously, yan lang naman yung pupuntahan niya. Ito lang yung next hop natin. Which is ano yung address neto. Yan, ito. Pag talon ko dito, dito yung next babaksak ako. Hindi pwedeng dito. Yan, hindi pwede. Sir, pwede bang dumirekta dito? Hindi po kasi number one, ibang network nga yan eh. Anong network nung interface na to? Ang network ng interface na yan, ito yung 2.1, 'di ba? Ano bang network yan? Ito rin yung 2.0. So hindi ka makakatalon diyan kasi hindi mo nga alam 'yan. 'Di ba? Ang alam mo na lang na network is ito. Yan, kasi parehas naman kayong network niyan, 'di ba? Ayan. So ayan yung kukunin mong next hop. Ito. Yan, yung next hop natin. So ano yung address niyan? Ang address niyan is 10.0.0.0.2. Okay? Sa R1's perspective, 10.0.0.2. And then hit enter and ayun, tignan natin. Yan. So, from PC0 to PC111, in progress, failed. Isa pa. PC0 to PC1, in progress, failed. So, bakit nag-failed? Diba? Bakit nag-failed? So, hindi ko rin alam bakit nag-fail. Pero tingnan natin, alamin natin kung bakit nag-fail. Click nyo lang tong simulation and click nyo yung play para makita natin yung adventure nung packet natin. Yan, so from PC0, finorward sa switch natin. Yan, syempre may destination, may route and destination na yan. And, finorward ngayon yan dito sa router natin. Okay, sabi, pag makikipag-communicate daw ako sa
2.0. Okay, wait lang. Pay muna natin. So kung makikita nyo dito ngayon, may panibago na nadagdag na network. 192.168.2.0/24 via 10.0.0.2. Ibig sabihin, kung magpapadala ako ng mga sulat at mga love letter ko kay 2.0 na network, dun ko siya i-forward sa 10.0.0.2. Yan. So, kung magpapadala daw ako dito sa address na to, i-forward ko daw yan dito and bahala na siya. Okay? Bahala na siya magpadala kung sino man yun. Kaya kung nakita nyo dito, nandito na yung packets, obviously, i-forward niya yan papunta dito kasi ayun yung rule. Ayun yung nakalagay sa routing table niya. Pag may na-receive ako na papunta sa 2.0, ipapadala ko yan dito sa 10.0.0.2. Tingnan natin kung ganun ba yung gagawin niya. Ayun, ganun. Kunwari, nagulat no? Yan. And syempre, since alam naman ng router na to, post lang natin, di ba? Kaino niya ipapadala yan, makikita naman natin sa routing table niya, alam ko, kilala ko yan. Taga rito yan. Di ba? Kasi directly connected sa akin. Ngayon, mapo-forward niya yan. Kaya kung makikita niyo, magsasuccess yan, mapo-forward niya yan. Ayun, finorward niya. Yan. Siyempre, alam niyo naman, hindi naman masasabing communication ang isang bagay kung ikaw lang yung high ng high, wave ng wave sa kanya, 'di ba? Hindi ka naman niya, sinisin ka lang niya pero hindi siya nagre-reply sa iyo. 'Di ba? Hindi mo manatawag na communication 'yun, hindi mo manatawag na networking 'yun if ever na ikaw lang yung nakaka-appreciate sa kanya, ikaw lang yung nagme-message sa kanya. Kaya tingnan natin ngayon pabalik. 'Yun. I-reply na 'yan. Ayun, nakita nyo, namula na. Yan. So ngayon, hindi na alam ni R2 yung gagawin niya dito. Kasi yung letter na pinadala ni PC111 is para sa 1.0 na network. Diba? Kung titignan nyo, wala naman siya ditong 1.0 na network. Kaya nagulantang siya, teka, saan ko to dadalhin? Hindi ko nga ito kilala. Diba? Wala akong kilalang ganito dito. Baka bogus delivery lang yan. Okay, so ngayon, kailangan din natin obviously i-add yung mga remote networks kay R2 para magkaroon tayo ng communication or networking sa buong network natin. And gagawin natin yan pagkatapos nating mag-create ng panibagong Google Meet. Yan. So labas muna ako dito guys, gagawa lang ako ng panibagong napakalupit na Google Meet. And sisend ko dun sa GC natin. Yan. Babush guys, wait lang. Grabe, it's been raining in Manila. Tama ang desisyon natin. Kasi kung ano, mababasa tayo. Masama lang na wala akong bayad kasi di ako pumasok. It's been raining in Manila. Di ka pa nilagamit.
Muulan din ba sa inyo, guys? Survey lang, oh. Press 1 kung on. Yun, no? Di ba? Okay na din. At least di tayo nabasa. Problema nga lang, syempre, pag di ka pumasok, wala kang sahod. Na 12 na lang. Hindi na bumalik yung iba. Ganda pa naman yung istorya nito. Magre-reply na yun eh. Diba? Pagre-reply na natin. And guys, pwede nyo rin palang gamitin yun. Ay, share screen na rin ako habang pwede nyo rin gamitin yung simulation natin para ma-check nyo kung saan nagkakaroon ng problem. Saan part nagkakaroon ng problem dun sa network nyo. So, mas mabilis yung ma-troubleshoot yung network nyo. Kasi makikita nyo kung saan part ba siya nagda-drop. Diba? So, for example, ditong part siya nagda-drop. Ayan, dito. Baka mali ako ng gateway. Baka mali yung config ng gateway ko, mali ako ng configuration. Or, dito pa lang, yan, pining mo tong dalawang to, dito pa lang, hindi na nare-reach. Baka, may mali lang rin ako sa address na kinonfig ko. Baka mali naman yung nalagay kong configuration sa loob nito. Diba? Baka mali yung gateway ko dito. Or baka mali yung gateway na na-config ko naman sa router ko. Yan. So, pwede nyo gamitin yan, guys. Yan, 16 na tayo. Going back, nasa na nga po ulit tayo. Pag-reply na rin natin. So, in this case, on R2's perspective, dalawa yung remote network sa kanya. Ito, si 1.0, tsaka itong si 1.128. Ito, hindi to remote network sa kanya, kasi network nila yung dalawa. Ayan yung connection nila sa isa't isa. Ayan. Directly connected yan. Ito. Okay, so kailangan din natin capturein ito. Okay, so paano natin gagawin yan? Exit lang muna tayo dito. And then IP route, so yung command lang natin is very simple, IP route lang, and kailangan natin ng tatlong parameters. Okay, number 1 is the network or yung remote network na gusto nating i-add sa routing table natin. So ito muna yung i-add natin, si 1.0. 192.168.1.0 space yung subnet mask 255.255.128. So, yung subnet mask nung remote network natin yan. And then, next is the hop. Okay? The next hop. Next hop. Ano ba yung next hop? Again, yung susunod na network from your network. So, from R2's perspective, di ba, pag tumalon yan dito, saan siya babaksak? Dito. So, anong address neto? 10.0.0.1. Okay, so that 1 naman ngayon yung lalagay natin. 10.0.0.1 and then hit enter. Kaya makikita nyo dyan, do show IP route. Yan. So ngayon, kung magpapadala daw ako sa 1.0, i-forward ko lang daw yan kay 10.0.0.1. So balikan natin ngayon yung kwento. Yan. Simulation tayo from PC1, real time. Yan, success na siya. Tapos, panoorin natin kung goods na ba. Yan. So, ngayon, i-forward na siya dito. Kasi sabi, basta nagpadala daw ako sa 2.0, kailangan ko lang daw yan i-forward sa 10.0.0.2. So, eto, syempre, kilala nyo naman yan. Forward niya yan doon sa destination nito. Yan. So, ngayon, magre-reply naman siya, oops, na-receive ko na yung message mo, salamat sa sinend mo. Forward siya dyan. And since, pag nag-forward daw ako,
ilalabas ko lang siya dito. Yan, sa 10.0.0.1. And, ayun. Yun, successful tayo ngayon. Okay, pero pag etong kabilang network, in progress, failed, failed pa rin yan kasi hindi pa naman natin to ina-add. Diba? Ngayon, i-add lang natin yan. Ganun na uli, pwede nyo pindutin yung up, arrow key, up, para lumabas yung previous command ninyo. Tapos, palitan nyo lang, .128. Diba? Ayan yung network na yon. Same configuration din, doon din yung papadaanin, and enter, do show IP route. And for this one, makikita nyo na, pag nagpadala naman ako sa 1.128, dun ko rin yan ipapadala. And kung makikita nyo rin, letter S. Ano ibig sabihin ng S? Static. Diba? Ngayon, eto, tayo nag-provide neto. Yan, yung mga dadaanan niya, tayo yung naglagay, tayo yung nag-direct sa kanya. Statically or manually. Diba? We don't use any computation para dito. Basta nilagay lang natin yan. Unlike pag dynamic, hindi na tayo magde-define yan. Bahala na yung router natin. Sarado ko lang bintana. Ang lakas ng ulan. Ayan. Hello, hello, mic test. Okay na ba? So, ngayon, okay na yan. Tingnan natin. Yun, success. Tapos, from 128 na network, success na rin. Success na lahat. Okay, so obviously, all goods na yan lahat. Kahit dito, direkta, success na siya. Okay, and isa pa, sir, paano sir pa nagkamali ako ng static routing? Yan. Kunyari, nagkamali ka nga, ayan, may nadagdag ka pang isa, 2.128, di ba yan? And, pwede mong tanggalin yan. So, pwede mong, yung command, tapos lagay mo lang no. So, mawawala na yon. Pero check muna natin kung mawawala ba talaga. So, do show run. Makikita nyo, ito yung mga network na inad natin, di ba? Yan. So, tatanggalin natin, for example, this one. Okay, so para tanggalin lang natin yan, pwede nyo copy to directly, para hindi nyo na itatype uli, tapos lagay nyo na lang no, tapos yung command na yon. Yan, no IP route. So, lalagyan nyo lang ng no sa dulo. Tapos, matatanggal nyo na yan. Do show run. Yun. Wala. Okay? Ay, yung attendance pala natin. Wait lang, print screen ko muna to. No. Question, guys. Wala, hindi ko siya na ano. Wala ba kayong question? Yes, sir. Question. All goods? Clear? Tayong question? Or sa mga command? Meron ba kayong nalilito ba kayo? Pag pinanood na yung video. Sige. So, message na lang kayo kung sakali. Okay? So, if wala na kayong question, dito ko na muna tatapusin ito. Tapos, let's have a break. Siguro mga 15 minutes break. Siyempre, magkaano lang ako.
Alam niyo na, nasa bahay tayo, syempre, kakain muna ako. May merienda. Okay, so dito lang ako, nakamute lang. Tapos i-upload ko na rin sa YouTube yung ano natin, yung ginawa natin ngayon.